Kamusta mga ka-solar? Sana ay maganda ang mood nyo ngayon at ako ay mag-share ng konting kaalaman sa solar and electrical. So, common mistakes ng mga nagbabalak mag-DIY solar ay ang pagbili muna ng mga components na kung ano lang ang kaya nila. Dapat kasi ay kinocompute muna natin. Ano ang inyong mga appliances? Ilang watts? Ilang oras gagamitin per day? At kailangan din natin i-consider din ang autonomy days. Katulad ng kapag may bagyo, makulimlim, at hindi makapag-charge ang ating mga solar panels. Well, basically, ang solar panels ay nagsa-charge lang sa ating mga batteries, sa off-grid. So, ang inaasahan natin ay yung karga ng battery. So, kailangan masigurado natin na sapat ang laki ng battery para sa ating mga appliances na gagamitin. Okay. So, ngayon, na-compute na natin ano ba ang laki ng solar array natin, laki ng battery natin, and also the type of the inverter. Kasi katulad ng mga car inverter ay hindi advisable dahil ito ay semi-sine wave lang naman talaga kahit na ang nakasulat ay pure sine wave. Actually, kapag sinabing sine wave talaga ay napoproduce lang to yung malinis na sinusoidal wave sa isang rotating machine. So kahit anong inverter na nabibili natin ngayon ay talaga namang semi-sine wave pa rin. Pero mabilis lang ang switching dahil magaganda ang mga transistors na ginagamit. So, dun magkakatalo, ano? So, kapag car inverters nga ginagamit, so ang tendency ay magiging maingay ang inverter mismo o ang AC motor loads like electric fan and washing machine, iinit, then darating ang panahon na masisira din. So, I advise toroidal transformer na inverters para low frequency pero mas maganda para sa mga AC motor loads. Okay. So, ngayon, nalaman na natin ano-ano yung mga dapat nating bilhin. Kailangan nating i-check compatible ba sila, especially sa mga gusto mag-monitor ng kanilang harvest at saka state of charge ng kanilang mga batteries remotely through their mobile phone. Kailangan compatible ang communication ng inverter and ng batteries. So, mag-check din naman natin yan online or sa datasheets nila. So, ngayon, na kompleto, pwede na nating i-assemble at may idea na tayo. Yun ang importante. Yung tamang kaalaman para maiwasan pagkakamali. And may chances na kapag hindi natin naiintindihan talaga, baka masira lang din ang ating mga binili na pinag-ipunan ng ilang buwan dahil sa maling pag-install. And me, as your consultant, advice na mag-aral din muna. And nandito ako para tulungan kayo, gabayan kayo, and it's my mission sa licensed electrical practitioner na gabayan kayo na magawa ang tamang procedures, masunod ang standards para sa inyong safety. So yun lang naman. So palagi mag-ingat mga kasolar, ha? And aral muna. Pag-ipunan natin. Huwag tayong basta-basta bumibili ng mga gamit para maiwasan ang pagkakamali. At madalas, ang mga gustong makamura ay talagang mapapamura. So, yun lang. Palagi mag-ingat. Iwasan din bumili ng second hand hanggat maaari dahil use na especially the batteries. Katulad niyan, 3 to 5 years ang lead acid batteries. Bibilhin mo 1 year na. Hindi natin alam kung abused. So,
Katulad nung ibang nakapagtanong na sa akin, sabi, binili second hand, pinatest ko first sale, may mga sira na. Pangit naman na ipaghalo natin ang luma at saka bago. So, anong mangyayari? So, yun lang naman. Naintindihan ko, marami sa inyo ay medyo gipit at kailangan naman talaga ng solar para sa mas magandang pamumuhay, mas maliwanag at maginhawang pamumuhay. So, pag-ipunan lang muna para maiwasan ng mga mali-maling pagbili o masayang ang pera sa pagbili ng mga bagay na hindi mapapakinabangan. So, ingat lagi ha, and enjoy the power of the sun. God bless mga ka-solar.